ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Madaling sundan ang Diyos na kayang maglakad sa ibabaw ng tubig. Hindi mahirap gayahin o sundan ang isang Diyos na kayang magpakain ng maraming tao. Gayun din naman, nakakatuwang sundan ang isang Diyos na kayang maghimala na gawing alak ang ordinaryong tubig. Ang mga binanggit ko ay ang mga kahindik-hindik na himalang nagawa ni Jesus. At ito ang siyang dahilan kung bakit sa simula ng Ebanghelyo, maraming tao ang sumusunod sa Kanya. The multitudes were following the Lord not because they had the faith, not because they believe in Him. Many peoples were following Jesus because of what He can do, because of what He can give. Kaya nga po, ito rin marahil ang hamon ng ating pagdiriwang ngayong linggong ito. Mahal natin si Jesus dahil kailangan natin siya, o kailangan natin si Jesus dahil mahal natin siya. Mga minamahal ko mga kapatid, si Jesus talaga, kakaiba yung kanyang pamamaraan. Sapagkat binasag ni Jesus ang trip ng mga taong sa kanya ay sumusunod. Abay, mantakin ninyo, tuwang-tuwa ang napakaraming taong siya'y sundan, pero kung ating titignan, backread tayo, saan ba patungo si Jesus? He was on His way to Jerusalem to be crucified in the Calvary. And yet, many people have this disillusion of making Him a king. Yun po yung dahilan. Sapagkat naniniwala ang mga tagasunod ni Jesus o ang sumusunod sa Kanya, ito magpapalaya sa amin sa Imperyong Romano. Ito ang maghahango sa amin mula sa pagiging alipin sa mga Romano. Pero binasag ni Jesus ang kanilang mga trip. Binasag ni Jesus ang kanilang disillusion. Bakit? Sapagkat sa pagharap ni Jesus sa maraming taong sa Kanya'y sumusunod, anong kagad niyang sinabi? If anyone comes to me without hating his father and mother, wife, children, and even his own life, cannot be my disciple. Marahil kahit po kayo nagtataka, parang naiba naman yata. Si Jesus na nagturong magmahalan, heto ngayon, hating ang siyang ibinibigay sa atin upang maging pamantayan ng pagsunod natin sa Kanya. Mga minamahal kong mga kapatid, parang gustong sabihin sa atin ni Jesus, kaya ka ba sumusunod sa akin dahil may nakukuha ka? At ito rin ang siyang hamon sa atin ngayong linggong ito. We have to remember, my dear friends, to follow Jesus is such a costly activity. It will be costly for us to follow the Lord. Bakit? Sapagkat mahal at mura ang siyang salitang dapat nating maunawaan. It is very costly because when Jesus stretched out His arms on the cross, He paid for His blood. Hindi pera, hindi ginto, ang siyang naging kabayaran upang tayo'y matubos sa kasalanan, kundi buhay. Dugo ang pinangbayad. Ibig sabihin, mahal. Mahal ang bayad sapagkat ito ay inialay sa isang minamahal. Kaya mga minamahal kong mga kapatid kung meron man tayong pwedeng bitbitin, balita ngayong umaga, mahal ang bayad sa'yo. Hindi mura. At ito rin ang siyang inaasahan sa atin. Huwag natin sanang memenosin o mumurahin ang pagsunod natin kay Jesus. Because if that would happen, we're going to be a part-time follower. May kanta, part-time lovers. Kapag sinabing part-time lovers, tingi-tingi, tira-tira, ang siyang pwedeng ibigay. Kung ano na lamang o pwede na, ang siyang pwedeng ipagkaloob. Kaya sa pagsunod natin ngayon kay Jesus, tahasan niyang sinasabi, mahal ang magiging kapalit.
mahal ang siyang magiging kabayaran. Sapagkat mahal din kung tayo ay ituring. The same way also goes with whom we love. Kung tunay yung mahal, kung tunay yung pagmamahal, hindi ba't hindi mo memenosin yung taong iyong iniibig? Alam nyo, kasama natin ngayon, yung 6 na kinasal natin nung linggo. Mukha pa silang masasaya. Parang Huy, isave nyo naman ako. Sabi ko, mukha kayo masasaya. Ang lulungkot ho ng mukha nila. Nag-honeymoon na ba kayo? 6 po silang kinasal natin nung linggo. Kapag yung tao ay mahal, hindi ba't hindi mo memenosin? Hindi mo mumurahin? Bakit? Mahal. Oo. Kuya, huwag mo saktan yung bata, kuya. Ganun talaga. Biglang ginanon yung bata. Kuya, huwag mo saktan. Ganun talaga, no? Nakakatuwa pag yung batang sisigaw ng ganyan eh. Pero pag yung matanda sisigaw, ibang usapan yun, no? Huwag mo sakalin yung bata. Ganun. Kita ko sinakal na ganun. Naka-live pala tayo ngayon. The same also goes with whom we love. Hindi ba't hindi mo memenosin yung minamahal mo? Hindi mo sasabihin, pwede na yan. Sapagkat mas mahal, mas pinahahalagahan. Mas iniibig, mas pinag-aalayan ng sakripisyo. And that is, my dear friends, the paradox of love. What Saint Teresa of Calcutta would always say, love until it hurts. If we choose to love, there can be no more hurts. Only pure love. Because intense love does not measure. True and real love do not hurt. Kaya yung mga nagmamahal po dito, dapat yung pagmamahal hindi nakakapanakit. Dapat yung pag-ibig hindi nakakasakal. Sapagkat kung ang pag-ibig mo ay nakakamatay, baka talagang hindi ka tunay na umiibig. Dahil kapag mas mahal mo, mas paghihirapan. Mas minamahal, mas pinagsasakripisyuhan. And this, my dear friends, makes the following of Jesus is just too costly. Sapagkat kung tunay na mahal natin si Jesus, paghihirapan yung pagmamahal. Pagsasakripisyuhan yung pag-ibig. Pangalawa, you may be wondering in this belief that isn't it Jesus said we have to love one another? And yet now in the gospel, He is now telling us otherwise. That anyone who does not hate his family, his brothers and sisters, even his own self, can never be His disciple. You know, in the scriptures, hating means not just, anger, but hating in the gospel means loving Jesus more than our own selves. Parang ganito po yan. Mahal ko yung aking nanay at tatay. There's no doubt about it. Mahal ko po yung aking pamilya. Pero mas namutawi yung pagmamahal sa Diyos. Kaya kahit mahal ko po yung nanay at tatay ko, pumasok ako ng seminaryo. At ito po yung itinuturo po sa atin. The more we love Jesus, the more we mirror His love for us. And how do we mirror our love for Him? Kung isang tatay na tunay na nagmamahal kay Jesus, siguro hindi siya magkakaroon ng kabit. Sapagkat itinuro ng pagmamahal niya kay Jesus, umuuwi sa pagmamahal sa pamilya. Siguro kung yung mga anak nagmamahal kay Jesus, mas mamahalin yung magulang. At wala tayong mababalitaan na anak sinasagot-sagot ang kanyang nanay at tatay. Siguro kung tunay yung ating pagmamahal kay Jesus, siguro kada linggo magsisimba kahit gaano ka pa kapagod. At ito ang siyang pamantayan ng ating pagmamahal.
Yung pagmamahal natin sa Diyos, hindi lamang dapat hanggang labi. Ang pagmamahal natin kay Jesus, dapat umuuwi sa pagmamahal natin sa ating kapwa. At pangalawa, tunay na mahal ang pagsunod kay Jesus sapagkat nangangailangan ng pagpasan ng ating sariling krus. Kagaya ng mga sundalo, habang nasusugatan, lalong tumatapang. Pero kakaiba sa ating mga tagasunod ni Jesus. Habang nahihirapan, habang pumapasan ng kanyang krus, hindi dapat tumatapang. Dapat mas lalong nagmamahal. Kaya alam ninyo, 13 years na akong pari. Isa po sa mga pamantayan ko sa buhay, paano po makipag-deal sa mga taong masungit. Alam to ng mga kaklase ko. Pag napala ng mga klase ko to, alam nila. Nung college po kami, nung Teo, pag po medyo masungit yung teacher, yung aming registrar, kagad sabihin mga klase ko, si Herbert ang haharap dyan. Mapapalambot niya yan. Si Herbert na ang bahala dyan. Bakit po ba gano'n ang naging aking pamantayan? Malimit, pag may taong masungit, pag may mga taong mahirap kausap, pakisamahan, ang ating unang isipin, masama naman ang ugali niyan. Diba? Pero ako po naging pamantayan ko, marahil kaya siya siguro masungit, kaya siguro mahirap pakisamahan, sapagkat kinapos sa pagmamahal. Kaya yung pagmamahal na hindi naranasan, yung pag-ibig na hindi nakamtan, nahihirapang ipagkaloob sa iba, sapagkat hindi niya alam ang karanasan. Kaya mga kapatid babantayan yung sarili. Baka kapag sobrang sungit na, baka wala nang pag-ibig sa puso. Or even worst, baka hindi nakakaramdam ng pagmamahal. Because our love for Jesus, as we carry our cross, that would make us follow Him all the more and be loving as much as possible. Kaya sa misang ito, imaginein po natin, tinatanong tayo ni Jesus, handa mo bang sundan ang yapak ko? Handa ka bang sumunod sa akin? Huwag kagad ang sagot ay oo. Pagdasalan po natin. At siguro, hindi siguro kalabisan, kung ang magiging dasal natin, Panginoon, tulungan mo ang puso ko. Hipuin mo ang kalooban ko. Nang sa gayon, hindi man madaling tahakin ang iyong landas, sa pamamagitan ng iyong biyaya, makakasunod ako. Sa pagpapatuloy ng ating misa, muli tayong tinatanong ni Jesus, mahal mo ba ako dahil kailangan mo ko? O kailangan mo ko, kaya mahal mo ko? Amen.